pagbibigay dahil ipinagdiriwang po natin ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Walang iba po yun kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang ating pinagdiriwang. Ngunit, hindi man po natin alam kung anong araw pinanganak si Lord, anong buwan, anong year, hindi po natin alam. Pero pinagdiriwang po natin yan at ipinaalala po ng Panginoon yan sa atin. At yung mga pantas po, makikita po natin na sila po ay naglalakbay upang sumamba sa ating Panginoon. At ipinaalala din ni Jesus sa atin na ang pusong mapagbiyaya o ang pusong mapagkaloob, mapagbigay, ang dapat ang kanilang pagkilos ay ang paghahandog ng mga regalo sa bagong panganak na hari ay sumasalamin sa pagsamba, sakripisyo, at kagalakan. Tatlo po ito, Pagsamba, sakripisyo, at kagalakan. Mayroon po ba tayo nito? Amen. Yung pagsamba, kasama po talaga yan. Dapat po yan para sa ating Panginoon. At yung pagsakripisyo po, yung pagsacrifice po, napuntahan po si Jesus, ginawa po yun ng mga pantas. Amen po ba? Ano po ba yung mga pantas? Sino po ba itong mga pantas? Wala pong pangalan to Kasi yung nakagista natin may pangalan po sila. Pero sa Bible wala po. Mga wise men po sila. Amen? Ngayon po, tingnan po natin, tuklasin nga po natin yung diwa ng mapagbigay, yung gracious giving, the gracious giving heart. Amen? Number 1, gracious giving is an act of worship. Ang ganda po, ang pagpapalang, pagbibigay o pagkakaloob ay isang gawa ng pagsamba. Sila yumukod at sinamba siya. They bow down and worship Him. Di po ba? Nung dumating po, nung nakita po ng mga pantas, ang Panginoon, sila po ay yumukod, sila po ay sumamba. Ang sabi po dyan, the wise men's giving was first and foremost a response to the majesty of Jesus. True giving begins with a heart of worship. Amen? Ang pagbibigay ng mga pantas ay ito yung pinakauna o pangunahing tugon sa kamahalan ng Diyos, yung kaharian ng ating Panginoon. Amen? The majesty of Jesus. At ang tunay na pagbibigay ay nagsisimula sa isang puso ng pagsamba na punong-puno ng kagalakan dahil ang ating sinasamba ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, King of Kings and Lord of Lords. Amen? Diba? Sabi nga po yung tunay na pagbibigay, ito ay nagsisimula sa isang puso ng pagsamba, ng punong-puno ng kagalakan. Tayo po ba pag nagbibigay ay punong-puno po ba ng kagalakan? Amen. Lalo na po yung pagbibigay natin ng mga tithes natin, yung ating mga offering, yung talagang galak na galak ka magbigay, alam niyo po ba napakaganda? Pag gabi pa lang ng Saturday or matanggap mo na yung pera, yung kung anong natanggap mo, itabi mo na yon para sa ating Panginoon. Kasama na po yun, kagalakan natin yun para sa ating Panginoon. Yun po ay handog natin sa Lord. Amen? Na kapag dumapo ang pera sa'yo, ay ibukod mo na yung para sa ating Lord. Amen? Hindi yung pag dumapo, ang pera sa kamay mo, pumunta ka na kagad. Sabi nga, pindot ka na sa Shopee. No, di ba? Magpindot ka na, mag-order ka na. Di ba? Hindi. Pagka dumapo po ang pera sa atin, ihiwalay na po natin yan. Ang karapat dapat na handugan ay ating Panginoon. Amen? At sa letter A, giving acknowledges God's sovereignty. Amen? Ang pagbibigay po ay kumikilala sa soberanya ng Diyos, ng ating Panginoon. Sa Mateo chapter 2, verse 2, nagtanong-tanong sila
Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Amen? Basahin nga po natin, mayroon po ba dyan? Ay, wala po. Hindi. Sa Mateo po, chapter 2, yung mga pantas po, sabi po nila, sila po ay nagtanong-tanong kung nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin, kasi nakita nila yung silangan ng kanyang mga bituin. Nakita nila yung mga bituin. Kaya nagtanong-tanong sila kung saan ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. Di po ba? O, basa po tayo. Pakalaga po nito. Where is the one? Sabay po tayo. Where is the one who has been born King of the Jews? Him. Amen? No, sila po ay, yung kanilang pagtanong-tanong, nandun na po yung kagalakan sa kanilang puso eh. Di ba? Kasi pag wala kang yung galak sa puso mo, wala kang pakialam. Pero itong mga pantas na ito, talagang nagtanong-tanong sila, nasaan kaya ipinanganak itong hari ng mga Hudyo? Kasi nakita namin yung bituin. Amen? Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Amen po? And worship, giving go hand in hand when we will recognize Jesus as King. Amen? Yung pagsamba po at pagbibigay ay magkakasabay kapag kinikilala natin si Jesus bilang hari. Amen po ba? Diba? No? Ang sabi dyan, worship and giving go hand in hand when we will recognize Jesus as kings. As king, our response is to honor Him with our treasure. Amen? Ang atin naman, yun ang tugon natin, parangalan siya. Parangalan natin si Jesus ng ating mga kayamanan. Amen? Ano po itong mga kayamanan na to? Mayayaman pala talaga tayo, di po ba? Amen? Mayayaman tayo kasi sabi na dito eh, no? Handugan natin si Jesus, parangalan natin si Jesus ng ating mga kayamanan. Hindi lamang po yung kayamanan pinansyal. Yung ating oras, panahon, no? Yung mga lahat na kung anong mayroon tayo ay ibigay po natin sa ating Panginoon, no? Sa ating pong illustration, kagaya po nung isang pamahalaan, no? Yung isang lugar. Ang sabi po dito, just as people brings offerings to honor a monarch, our gifts honor Christ, the King of Kings. Di ba? Yung, kung ang mga tao ay nagdadala ng mga handog para parangalan nila ang isang monarko, o ang ibig sabihin ng monarko, yung isang pamahalaan o king or hari, no? Sila po ay naghahandog doon. Amen? Tayo naman, ano po? Ang ating mga regalo ay at ang handog ay nagpaparangal po yan para po sa ating Panginoon. Ang hari ng mga hari, doon po natin yan binibigay sa ating Diyos na buhay. Amen? Kay Jesus. Amen po ba? Doon po tayo naghahandog. Amen? Kasi kung noon, talagang nagbibigay sila sa mga, naghahandog sila, iba't ibang handog nila sa mga hari, o sa iba pang pamahalaan, no? Nagbibigay po sila, pero ang ating mga regalo o handog ay nagpaparangal yan kay Kristo na hari ng mga hari. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating hari ng mga hari, ang ating Diyos na buhay. Amen? Letter B, giving, demonstrate love and adoration. Amen po ba? Ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagmamahal at pagsamba. Amen. Sabi dito, the wise man's journey was motivated by love and reverence. Amen. Napakaganda po ng ginawa ng mga pantas na ito. Ang paglalakbay ng mga pantas ay udyok ng pagmamahal at kapipitagan or paggalang. Ginawa po nila ito. Amen? At sa Deuteronomy 6, verse 5, ang sabi dyan, basa, love the Lord your God with all your heart and with all your soul
and with all your strength, and all strength. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Mahalin po natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas po natin. Amen? Ito po ang nakasaad sa salita ng ating Panginoon. Mahal po ba natin si Jesus? Amen. 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 Our giving flows from a heart that adores Jesus for who He is. Di po ba? Yung ating pagbibigay ay nagmumula sa isang pusong sumasamba kay Jesus kung sino siya. Karapat-dapat po natin sambahin, handugan ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya'y karapat-dapat. Amen? Amen. Hallelujah. Sa letter C po, giving reflects spiritual priorities. Dito po tayo, no? Makinig po tayo lahat, no? Para po sa atin talaga to. Ang pagbibigay ay sumasalamin sa spiritual na mga prioridad. Di po ba? Yung ating mga oras, no? Tingnan natin yung mga pantas. The wise men prioritized their worship to Jesus above their comfort, traveling, a great distance. Di ba? Ang mga pantas, inuuna nila ang kanilang pagsamba kay Jesus kaysa sa kanilang kaginhawaan. Na kahit malayo ang distansya ng kanilang nilalakbay, sila po walang hadlang. Sila po ay nagpatuloy na naglalakbay para sambahin ang ating Panginoon. Tayo po, malalayo po bang ating mga bahay? Para po hindi tayo makaating sa gawain ng ating Panginoon? Ang lalapit. Kaya praise the Lord, tayo po ay nagbibigay palagi ng panahon sa ating Panginoon. Amen? Kahit gaano man niyang kalayo, kalapit, basta si Lord, sambahin natin, walang makakadlang sa ating buhay. Amen? Para purihin ang ating Diyos. Gaya, nung nauna natin nakilala si Lord, talagang tamis na tamis ang ating puso na sambahin ang ating Panginoon, umatin sa gawain ng ating Panginoon. Kahit hadlangan ka man, kahit bawalan ka man, ang iyong puso ay nag-uumapaw na makaatin sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Diba? Praise God. Hallelujah. No? Gayan ang mga pantas talagang kahit na sobrang milyang layo, hinanap nila si Jesus para lang dalhan ng regalo, no? Sambahin, purihin, yukuran ang ating Diyos. Amen? Sa Mateo 6:21, ang sabi po dito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang kayamanan ng mga pantas ay sumamba sa ating Panginoon. Amen? Ganon din dapat tayo. Ang kayamanan natin ay sumamba, maglingkod, magpuri, mag-serve sa ating Lord na buhay sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. True worship requires offering the best of ourselves and our resources. Kailangan po yan. Ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pag-aalay, pinaka-the best ang ating mga sarili at sa ating mga pinagkukunan. Amen po ba? Yung ating mga resources po ay kailangan po yan, ma-sacrifice po, may sakripisyo po talaga. Amen. Para sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At ang sabi nga po dito, no, yung ating Panginoon ay talagang mas una po siya, no, na nagbibigay sa atin. Amen. Siya po talaga yung pinakauna na nagbibigay sa atin. Ang sabi dito, is your giving rooted in worship, acknowledging Jesus as King in your life? Ang pagbibigay ba natin ay nakaugat sa pagsamba, sa pagkilala
kay Jesus bilang hari ng iyong buhay? Ano pong sagot natin? Amen! Malakas na amen! Amen! Para po sa ating Panginoon. Dapat hindi po tayo manghinawa, no? Hindi po tayo susuko, hindi po tayo manghihina, manlalambot, manglupaypay sa pagbibigay, pagkakaloob, pagsamba, paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ang ating Panginoon ay karapat-dapat lamang nating paglingkuran. Ang sabi nga dyan, pwede kang magbigay ng hindi nagmahal, di po ba? Pwede naman. Ibigay mo lang, o para sa'yo to. Pero, hindi naman pwedeng magbigay tayo na hindi tayo nagmamahal. Amen po ba? Yung ating pagbibigay. Dati siguro, nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, ibigay lang natin yan, o sa'yo na yan. Pero ngayon, magbibigay tayo dahil mayroon ng pag-ibig si Lord na nilagay sa ating puso. Amen po ba? Yung pagbibigay natin, kahit anumang halaga yan, ay galing naman yan sa iyong puso. Yung pagbibigyan mo ay tuwang-tuwa. Amen? May galak sa kanyang puso. Amen po ba? At sa ating pong number 2, gracious givings requires sacrifice. Ito po yon, no? They opened their treasures and presented Him with gifts of gold. No? Sabi po dito, ang Panginoon ay binuksan ang kanilang mga kayamanan at binigyan siya ng mga regalong, ginto, kamangyan at mira. Amen? Ito po yun. The wise men's gift were costly and significant, reminding us the gift of giving often involves sacrifice. Dapat po talaga yung mga regalo ng mga pantas ay mahal at makabuluhan. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang mapagbigay o mapagkaloob, mapagbigay ay kadalasan may kalakip na sakripisyo. Totoo po ito. Amen? Kasi talagang ikaw, tayo po talaga ay may kalakip na sakripisyo sa pagbibigay. Bakit po may sakripisyo? Kasi parang mayroon ka pang gagastusan, mayroon ka pang paglaanan, pero dahil mahal mo si Lord, your sacrifice para sa Panginoon. Amen? Binigyan mo si Lord na nanggagaling sa iyong puso, kalakip ng sakripisyo. Amen? Dahil unang-unang nagsakripisyo sa atin, si Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? Ang sa letter A po, give generously. Amen? Magbigay po tayo, no? Bukas po dapat ang ating palad sa pagbibigay. No? The gifts, gold, frankincense, and myrrh were valuable and meaningful. Yan po ay yung mga ginto, kamanyang, at mira ay mahalaga at makabuluhan. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6, alam na po natin tong verse na to, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Amen po ba? Pag po tayo nagtanim ng marami, marami din ang ating aanihin. Ganon po ang patakaran, prinsipyo, o tuntunin ng ating Panginoon sa larangan po ng ating pagbibigay. Amen? Yung pagbibigay po natin, no, pag nagtanim ka, naghasik ka ng marami din ang iyong matatanggap. Pero pagka konti, no, konti din lang. Pag nagtanim ka ngayon, huwag ka muna aani kasi hindi pa yung bubunga eh. No? Marami ngayon lumalabas sa FB ngayon na nagtanim, nag-ani ka agad. Napanood nyo ba yun? No? Pero sa Lord, huwag kang susuko sa pagtatanim sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Dahil darating yung araw, time na ikaw ay magiging milyonaryo sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen and amen. Amen. Dahil wala namang nagtatanim na tumutubo agad eh. Na kailangan alagaan mo yan, diligan mo yan. Kaya yung pagbibigay natin, alagaan natin, diligan natin, wag nating kupitin, wag natin nakawin,
dahil para yan sa ating Panginoon. Amen? Amen. At ang sabi din po dito, generosity reflects the depth of our love and trust in God's provision. Yung pagbubukas palad po natin ay sumasalamin, no, sa lalim ng ating pagmamahal at pagtitiwala, no, sa ating Diyos na buhay. No? Consider the widow, no, yung tanda na naalala po natin yung balo, no, yung byuda na sa isang templo si Jesus nagmamasid, no, yung mga hinuhulog. Pero ano po ang hinulog ng balo? Ilang piraso? 2 pirasong tanso po yung hinulog ng balo, no? Ang Diyos ay nalugod po doon sa balo na iyon. Amen? No? Kasi bakit? Yung binigay ng balo ay nagmumula sa kanyang puso. Amen? Kailangan po talaga pag nagbigay tayo ay nagmumula sa ating puso, may galak, hindi napipilitan sa pagbibigay sa ating Panginoon. At sa letter B, yung meaningful, giving meaningfully. Magbigay po tayo ng may kabuluhan. No? It's give, the wise men brought deep symbolism. Bawat kaloob po ng mga pantas bawat kaloob na dinala ng mga pantas ay may malalim na simboliko. Ang mga handog po ng mga pantas, yung dala nilang mga regalo sa ating Panginoon, ito po ay may kahulugan bawat isa. Yung gold po, ito po ay nag-represent na ang gold ay kumakatawan kay Jesus na hari ng mga hari. Amen? Yung gold po, yun po ang symbolic niya, na si Jesus ay King of Kings. At yung mira naman po ay hinuhulaan po yung kanyang pagdurusa at kamatayan. Yung pong mira, alam niyo po, ito pong mira na ito ay isang mabango, no? Mabangong humahalimuyak, nilalagay po ito sa damit, sa mga sa kama. Mababasa po natin yan sa Exodus 30, 23, 25, no? Mababasa po natin yan. At ang symbolic naman po ng frankincense ay, ito po ay simbolo ng kanyang tungkulin at pagsamba bilang pari o priest po. Lingkod. Amen. Dahil si Jesus po ay naglingkod po sa atin. Amen? Amen. Hindi po si Lord na paglingkuran. Siya po ang naglingkod sa atin. Sa Proverbs 3:9, sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Amen? At ang ating quote po ay, the value of the gift lies its meaning, not its price tag. Ang ating pong quote ay, ang halaga ng regalo ay hindi po ito nangangahulugan na sa kung paano mo yung price niya, kung gaano siya kamahal. Amen? Ito po ay hindi sa presyo nakikita. No? Ito ay talagang, ang halaga ng regalo ay nasa kahulugan nito kung ano ang laman ng regalo na ibinigay mo. Amen? Kasi yung regalo natin kay Lord, yung puso natin na kung paano tayo sumunod, paano tayo mag-obey sa Kanya, di ba? Yun yung pinaka-the best na regalo natin sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi rin po dito, sa letter C, true giving costs something, our time. Ito na po, sa atin na po itong mananampalataya, no? Tayong mga lingkod ng Diyos. True giving costs something, our time, resources, or comfort. Ang tunay na pagbibigay ay nagkakalaga ng isang bagay na ito yung oras natin, yung mga resources natin, yung pinagkukunan, o yung ating mga kaginawaan sa buhay. Handa ba natin ito ibigay? Amen? Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, yung comfort natin na hindi natin kaya pumunta sa mga lugar para mag-share ng word ng Lord, para i-share ang Biblia sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Palagi lang ba tayo nasa comfort natin? Amen? Hindi din po ba natin kaya
magsakripisyo, mamasahi, no? Magbigay, magdala ng mga regalo sa pupuntahan natin. 'Di ba? Dapat po natin 'yan gagawin. Amen? Bilang mga lingkod ng Diyos, sacrifice para sa ating Panginoon. At basahin na lang po natin yan sa 2 Samuel 24 and verse 24. Sabi po dito, sacrificial giving reflects a heart fully devoted to God. No? Ang pagbibigay ng sakripisyo ay sumasalamin sa isang pusong ganap na nakatuon sa ating Panginoon. Are you giving in a way that stretches your faith and reflects your devotion to Christ? Ito po yung sabi ko kanina, sumusuko ka na ba na mapahaba ang iyong pananampalataya at nagpapakita ng iyong debosyon kay Kristo? Hindi po dapat, no? Hindi tayo dapat susuko, patuloy tayo na makipag-ugnayan sa ating Panginoon para yung ating pananampalataya ay patuloy na tumibay anuman ang mangyari sa ating kapaligiran, anuman yung ating kakarapin, patuloy tayo magiging matatag. Dahil hindi tayo sumusuko sa pagdidebosyon, sa ating pakikipag-ugnayan, sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos, tayo ay tumitibay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa number 3 po, last na po ito, gracious giving brings joy and blessings, no? Napakaganda po ang pagbibigay ng ang pagkakaloob sa akin po, pagkakaloob ito, no? At pagbibigay ito ay nagdudulot ng kagalakan at pagpapala, no? And they were overjoyed when they saw the star. 'Di ba? Yung mga pantas, nakita nila yung star, sila po ay tuwang-tuwa nang makita nila ang mga bituin. The wise men's journey was marked by joy. Ang kanilang paglalakbay ay namarkahan ito ng kagalakan. Amen po ba? Nandun po, habang sila naglalakbay, nakita nila yung bituin, yung kanilang kagalakan, ito po ay namarkahan. Amen? Namarkahan po ito sa kanilang puso. Ang kanilang paghahandog o pagbibigay ay nagdudulot ng pagpapala kay Jesus at sa kanyang pamilya. Amen? Sa Mateo chapter 2 verse 10, sabi dito, gano'n na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang mga bituin. At sa letter A, giving brings joy to the giver. Amen? Ang pagbibigay ay nagdudulot ng joy. Amen po ba? Napil po ba natin yon? No? 'Di ba? Pag nagbibigay tayo, nakaramdam din tayo ng kagalakan. Kasi yung binigyan natin ay tuwang-tuwa. Pero pagka yung binigyan natin hindi natutuwa, parang nalulungkot din tayo. 'Di ba? Pero mas nagagalak po pag mayroon tayong joy sa ating puso. Amen? Yung ating pagbibigyan. Amen? Kaya yung mga mabibigyan, wag nang di ba? Wag nang mapili ba? May require talaga, no? Pero sa Lord, wag magbigay tayo ng may galak sa ating puso. Amen? Dito po sa Acts, no, 20:35, it is more blessed to give than to receive. Diba? Gracious giving turns our focus from self to others. Amen? Filling us with gratitude and happiness. Amen pa ba? Sa ating, mayroon pong illustration, no? Imagine a child excitement when they are handmade gifts to their parents. It's not the value but the joy in the act of giving. Hindi ang halaga, kundi ang kagalakan na sa gawa ng pagbibigay. Amen? At sa letter B, giving meets the needs of others. Totoo naman po yan. Sa ating pong pagbibigay, ay nakatugon po tayo sa pangangailangan ng iba. Amen po? Amen. Kaya yung ating puso ngayong magang ito ay pinupuno na ng Lord, no? Binubungkal yan ng Panginoon na kung dati tayo, tikom yung ating kamay, ngayon si Lord nangungusap sa atin, binubukas na ni Lord yung ating mga palad, yung ating mga puso, para handa po tayong magbigay palagi at tumulong. Amen? Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang
nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Amen po ba? No, napakaganda po ng sinabi dito ng ating Panginoon. Ang mga regalo yung mga regalo na natanggap nila ni Maria at ni Joseph sa kanilang pagtakas ay dala-dala po nila iyan. Amen. Dahil siguro doon pa sa lugar na yon, mayroon na po nagbibigay kina Maria at kay Maria at kay Jose. Amen po ba? Dala-dala nila po yun at sila po ay nagagalak. Mayroon po silang dala-dala na kaloob para sa kanila. Yung kaloob na yon ay kasama po doon si Jesus. Amen po? Our giving can be an answer to someone else's prayer. Amen? Ang ating pagbibigay ay maaring maging sagot ito sa panalangin ng iba. Di ba? Yung nananalangin yung iba, Lord, gusto ko ng ganito. Tapos dumating ka, binigay mo. Diba? Namamanga siya, ay, sinagot ako ni Lord, praise God. Diba? Tuwang-tuwa tayo. Yung mayroon tayong mga ganun, mayroon tayong mga prayers sa Lord na, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Tapos may biglang nagregalo sa'yo, tugma doon sa pangangailangan mo. Diba? Doon sa gusto mo. Diba? Kaya, tuwang-tuwa ka na magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? At mayroon din po tayong quote pa uli, no one has ever become poor by giving. Diba? Walang naging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay. Siyang tunay. Amen po ba? Dahil mintras na ikaw ay patuloy na nagbibigay, tumutulong, nagkakaloob, mas lalo kang pinagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang giving glorifies God. Amen po ba? Yung ating pagbibigay, no, ito po ay nagdudulot ng pagluluwalhati sa ating Diyos na buhay. Kagaya po ng the wise men's act of worship and giving glorify Jesus. Amen? Ang mga gawa ng mga pantas ay pagsamba at pagbibigay at niluluwalhati si Jesus. Sa Matthew 5:16 po, isulat nyo lang po. And then, when we give, we point others to God's love and generosity. Is your giving bringing joy to others and glory to God? To God? Ang ating bang pagbibigay ay nagdudulot ng kagalakan sa iba at kalwalhatian sa Diyos? Amen. Totoo po yan. Amen. Wala pong nag-amen? Amen. Kasi totoo po ito, yung ating pong pagtulong sa iba ay nagbibigay po yan ng kagalakan, no? At nagbibigay din ng kalwalhatian sa ating Diyos. Amen. Sa ating pong conclusion, sabi po dito, Christmas gracious giving is about more than exchanging presents. It's about reflecting the heart of God. The wise man teaches us to give as an act of worship, to give sacrificially, and to give with joy. Ito po yon yung kahulugan ng ating ipinagdiriwang na Pasko. Hindi, si Jesus. Ito po yung story ng Pasko. Amen? Alam na po natin, no, na ang Pasko, makikita po ang tunay na Pasko, makikita po natin dito sa Biblia. Basahin po natin ang kahulugan ng Pasko, kung paano isinilang ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Ang mabiyayang pagbibigay ng Pasko ay higit pa sa pagpapalitan ng regalo. Diba? At ito'y tungkol sa pagpapakita ng puso ng Diyos. Tayo ay tinuturuan ng mga pantas na magbigay bilang pagsamba, magbigay ng mga sakripisyo o pagsasakripisyo at magbigay ng may kagalakan. Amen? Sige po, ayaw nyo pa pong tumayo, tapos na po ako. Sige, palakpakan po natin si Lord. Masarap pa po makinig ng salita ng Diyos, di po ba? Tayo po ay tinuturoan ni Lord na talagang inaano ni Jesus sa atin kung paano magbigay, no? Higit sa lahat, yung ating pagbibigay para sa ating Panginoon at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ngayon po, awitan po natin si Jesus. Awitan po natin si Jesus ng yung mula sa ating puso. Huwag po natin intindihin yung mga katabi natin, hayaan natin sila, no? Umawit sila sa Lord, tayo din, magpuri, magbigay ng pasasalamat na karapat-dapat lamang po sa ating Panginoon. Wala man tayo mga silver and gold, pero yung ating puso sa pag-uumapaw ng pagpupuri para sa ating Panginoon, ito na po yung pinaka-the best na handog natin sa ating Diyos. Amen? Isipin po natin na kaharap po natin si Lord. Dahil pagdating sa langit, ganun din po ang ating gagawin. Si Lord, nakaupo sa kanyang trono, tayo ay sumasamba sa kanya. Yun po yung ating isipin sa tuwing tayo ay naghahandog ng awit sa ating Panginoon. Amen? Sige po, awitan natin si Lord.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we bow down, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, 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 Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Yes, Jesus. Hallelujah. Holy, 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 holy Lord. Holy is your name, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit, touch our heart, Lord. Anoint us, Lord, for the best worship. You, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Lift up on high the name of Jesus. Worship His majesty. Flow from His hands. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Glory to the King of Kings. Glory to the Father. Glory to the Son. Glory to the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikaraya la baba sikande. Sikaraya la best worship. The best worship para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikaraya la baba sikande. Hallelujah, Jesus, Lord. Ang aming mga puso ay lumuluhod sa iyo, Panginoon. Lumuluhod ang aming puso, Panginoon, pag magbigay ng papuri, pagsamba, Lord, para sa iyo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sikarela basikandi. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nagbibigay ng papuri, pagsamba sa iyo, O God. Lord,
Sa oras na ito, ang lahat po ng laman ng aming puso, Panginoon, lahat ng sakit, lahat ng laman nito, O Diyos, inalis mo ngayong umagang ito. Yung mga kabigatan, Panginoon, inalis mo, Jesus. Yung hallelujah, si Karela ba, si Corella ba, yung matagal na ng mga suliranin niya, Panginoon, inalis mo ito, Jesus. Binigyan mo ito ng galak, Panginoong Jesus. Pinuno mo ito ng galak, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Si Karela ba, si Karela ba? Yes, Jesus. Hallelujah. Kapatid, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Yung iyong matagal nang iniisip, nga suliranin sa buhay, may kasagutan, tinugon ka ng ating Panginoon, yung mga kabigatan mo, inalis ng Lord, pinalitan niya ng galak, yung kalungkutan, pinalitan ni Jesus ng kasiyahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Dahil ang oras na ito, Lord, ay nabigyan ng pasalamat sa iyo. Nagpupuri sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. Dahil marapat ka lamang sambahin, itaas sa aming kalagitnaan. Lord, magpaulan ka ng mga pagpapala para sa iyong mga anak. Iba't ibang blessings, Lord, ang makakamtan ng iyong mga anak sa bawat pamilya na GIL Don Bosco, Panginoon, ay pauulanin mo ng mga pagpapala, bubuksan mo ang durungawan ng kalangitan, Lord, at ibuhos ang mga pagpapala na walang sukat kalagyan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, and we declare, Doña Soledad, Lord, ay magiging milyonaryo, Panginoon, by the power of the blood of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At mayroon po ba dito na nagbabalak mag-abroad? At yung iyong mga paglalakad ng mga requirements mo ay sasamahan ka ng Panginoon. At ikaw ay answered prayer dahil tinugong ka na ng ating Panginoon. Wala nang agam-agam, kundi yung dalangin mo na ikay makapag-abroad muli or first time, gawin mo, kapatid. Huwag kang matakot, sasamahan ka ng ating Panginoon. Lord, salamat sa iyo. We praise you, Jesus. We adore you, Jesus, for you are the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo mo po sa amin. Ama, sa iyo lahat ang papuri. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat-lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo lamang natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.